Sa tahimik na ritmo ng mundo, dumadaloy ang kalikasan. Malambot, matatag at buhay. Mula sa bulong ng mga puno, sa kalmadong katubigan, ang mga elemento ay gumagalaw ng may layunin. Parehong ritmo na dumadaloy sa atin. Ang eco-nature ay nagiging kalikasan ng mga tao. Kapag pinoprotektahan natin ang mundo sa paligid natin, ating pinapangalagaan ang simula ng mundo. Ang pagkakaisa ay hindi lang matatagpuan sa ligaw. Nagsisimula ito sa kung paano natin pinipiling mamuhay sa araw-araw. Bagong power station, bagong brand na gagamitin natin. At dahil first time to, deserve dito, yan ba? Nicely. You know. Hey! EcoFlow. Boy, first time ako ngayon. Dahil first time natin mag-unbox ng isang power station na EcoFlow. Okay. Music to my ears. Yung cover niya sa loob, hindi siya made of karton, but made of styro. Oh my goodness, ang ganda! EcoFlow Delta 3. Na-excite ako kasi first time kong gumamit ng EcoFlow. Wait lang, titignan lang natin kung ano pa yung mga kasama nito. EcoFlow Delta 3. Isang box dito. First impression, nagulat ako sa size niya kasi yung Delta 2 is nakita ko na ito sa mga kaibigan ko. Medyo mas malaki. Ito, mas pinaliit. So, mas compact siya, pero sigurado ako na mas advanced ang features ng Delta 3. And as usual, kapag bibili kayo ng mga power stations, meron talagang mga kasama mga wirings yan. So, titignan natin kung ano ang laman ng dalawang box na ito. Okay, first box, titignan natin kung anong laman ito. Of course, the manual, yung guide natin kung paano ang setup ng gagawin natin. Cables, cable for AC. Ito, i-check natin kung para saan ito. And ito, ay sigurado ako na car charger ito. Second box, ano pong laman? Okay, wirings ulit. Iba't ibang klase yung mga cables. Depende sa pagsasaksakan natin. Okay, first impression na kanyang itsura. Hindi siya edgy, curvy siya. Masasabi natin na sexy power station. Di ba? Kasi meron siyang mga curves dito. Sarap tumasin ba? And then sa bigat niya, magaan siya. Kaya siya ng isang kamay. Pwede mo siyang bitbitin. Anytime na gusto mo, pwede mo siyang ilipat-lipat, no? Portable power station na pwede rin siyang gawin na UPS para sa mga computers natin at ibang mga appliance. Check natin kung ano meron dito mga features niya. Okay, sa itsura pa lang ito, alam ko lang user-friendly siya. Kasi nga, napaka-simple lang ng mga features niya. Hindi siya agad-agad, mahirap intindihin. Tinitignan ko lang at dahil nga matagal na rin tayong gumagamit ng mga power stations, alam ko na kung saan ang paggagamitan ng mga sockets na yan. Yung mga pagsasakan niya, may mga displays, power on, at kung ano yung mga knobs nyo na pwede nyo i-on, alam ko na. Kahit dito sa likuran, alam ko na. Ito yung pinaka-interface niya. So meron tayo ditong power button, merong USB dito na button na on and off, meron ditong AC button, on and off din, and then this is the display. Meron dalawang saksakan ng fast charger ng USB, and then meron din dalawa dito para sa USB-C o tinatawag natin na Type-C, and then meron tayong apat dito na normal na mga saksakan ng mga appliance natin. Ganun kasimple. And then dito meron siyang exhaust. Sa likuran may exhaust pa rin, and then dito tignan natin to kung ano meron dito. Oh wait, ano ba yung mga yan? Check natin ha. Oh wait, parang pwede siya itago. Pwede siya itago. Okay, ano ba itong mga to? Dito naka-indicate kung ano meron yan. Solar or car input. Kung magcha-charge ka mula sa sasakyan, dito mo yun ilalagay. Meron ding extra battery port para sa extension. And then yung AC charge na nanggagaling ito sa mga saksakan sa loob ng mga inyong mga pamamahay. So ito sila lahat.
220 to 240 volts na AC input. Meron tayo ditong extra battery port na kung kailangan natin mag-extend ng battery, itadagdag natin dito, pwede rin. And then andito yung 11 to 60 volts na pang car charger at pang solar panel. At ito naman yung socket na pwede natin lagyan yung mga ginagamit sa mga car charger na kino-convert into USB ports din, pwedeng ganyan. So may sarili siyang power button dito. DC on and off button. Masasabi ko na napaka-simpleng power station, pero guess what? Mas enhanced, kinompact siya, pero mas mataas yung kanyang intelligence ba kung tawagin, dahil nga maliban sa power station siya, isa siyang malaking baterya na pwede yung dalhin-dalhin kung saan, indoor o outdoor, pwede, tapos pwede rin siyang gawing UPS. So paano nga ba ito gamitin as UPS? Napakadali lang mga first timers. May mga gamit tayo sa bahay, for example itong internet router na 24 hours, 7 days a week yan nakasaksak, so lagi siyang naka-on. Isasaksak lang natin dito sa Delta 3 natin ng EcoFlow, and then itong EcoFlow Delta 3 ay isasaksak natin ito sa outlet sa bahay. Hayaan lang natin siyang gumagana, walang problema kung lagi siya nakasaksak. And then the time na kapag nag-brown out, in 10 milliseconds lang mga first timers, magta-transfer na yung pinagkukunan mo ng kuryente dito sa power station na walang flicker na nangyayari. As in, dire-diretso lang. Hindi hihinto o hindi magre-reset yung mga gadgets ninyo. Pero ang sinasabi sa akin na ang Delta 3 daw ay napakatahimik daw na power station. Kasi syempre may mga ginagamit tayo ng mga power stations dati. Alam ko na meron talagang tunog yan eh. Hindi talaga po pwedeng tahimik yan eh. Pero yung sinasabi nila na ang Delta 3 daw ay tahimik daw na power station. Malalaman natin yan. I-on natin ngayon. Hold press. Okay, meron siyang 28% na initial charge. Dito, merong indicator ng input kung gaano kalaki o gaano kalakas ang wattage na pumapasok sa ating power station kapag sina-charge. And then dito sa output, meron naman tayo ditong indicator kung gaano kalakas ang wattage na lumalabas sa ating power station. And then sa 28% na yan, ay magagamit mo siya into 18.6 hours. Haba. Merong button dito para sa AC. Hold natin. Ito ay para i-enable natin yung mga sockets dito. Itong mga paggagamitan dito. At itong button naman dito, hold press nyo lang. Ito naman ay para i-enable naman natin itong mga USB ports dito at itong mga Type-C or itong USB-C ports. AC cable, ito naman yung para sa sasakyan. Car charging. Okay, sobrang curious pa rin talaga ako kung tahimik ba talaga siya. Dito natin malalaman kung tahimik ba talaga itong power station kapag nilagyan na natin ng portable pot. Doon papalo yung power niyan eh. Wait. On natin. Ayan, umaandar na yung fan. Actually, mas maingay pa to. Oo. Tsaka Pero yung tunog ng fan, wala. Pakinggan mo. Wala nga. Itong ano. Sobrang tahimik niya. May pagkukumpara ko kasi gumagamit ako ng mga ibang power stations dati, pero ito, tatanggalin ko lang ulit ha. Ngayon ko napatunayan ko na mas malakas pa ang tunog nitong portable pot na to. Ngayon gumagana pa rin yung fan. Wala talaga. Sa napaka-liit na power station na ganito ay ang lakas, ang daming magagawa nito. Pwede mong saksakan to ng rice cooker, pwede mong saksakan to ng mga portable pot, mag-charge ka ng mga laptops, even yung mga maliliit na mga refrigerators, pwede. Electric fan na malalaki, pwede yung gamitin dito. So meron tayong 4 na options kung paano natin i-charge itong EcoFlow Delta 3. Unang-una, syempre ito, yung mga typical na saksakan sa loob ng mga pamamahay natin. Pangalawa, is itong gamit-gamit sa pangsasakyan, tinatawag na car charging. And then yung pangatlo, ay pwede tayong gumamit ng solar panel. Kung syempre kapag nasa outdoors tayo, may mga pagkakataon dyan na wala talaman tayong mapagsaksakan ba. So pwede tayong kumuha ng power para i-charge yung ating Delta 3 gamit ang portable solar panel. Pero sa ngayon, wala pa naman tayo doon. So ang gagamitin natin ngayon is itong car charging. And then yung pang-apat ay yung 800 watts na EcoFlow na alternator charger. On the go from the alternator going to the power station, iwa-wiring yun papasok sa alternator, and then on the go habang nagdadrive ka ay hindi kumukuha na siya ng power to recharge the power station. Diba? So pwede to sa ating camper van. Diba? Pero wala pa tayo nun.
Pero sa ngayon, mas maximize natin yung pagre-recharge ng ating power station sa sasakyan. So, no worries, di ba? Wala kang dahilan para maubusan ng laman yung power station mo, di ba? Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang biyahe, tuloy-tuloy ang charging, tuloy-tuloy ang ligaya ng buhay. Okay. At hindi lang to ganito mga first timers ha, kung pwede itong i-expand, expandable ito. Kumbaga, meron pang isang extra battery, yung tinatawag na Smart Extra Battery. Add-up or add-ons para mas lumaki yung capacity ng battery storage. Ilalagay lang dito yung sa taas at i-connect mo lang dito. And then, boom! Mas malaki yung storage mo. At fast charging na rin siya. 100%, 50 minutes and 11 seconds. Ang lupit, pinakamabilis na charging time. Ganun kabilis. So kung dadalhin natin siya sa bayahe, kunwari dala natin siya sa sasakyan and then kailangan mo mag-recharge ba sa outlet, sa labas. So hindi ka na kakain ng mga 6 hours to 9 hours bago mapuno yung power station. Kasi syempre mga old school mga power stations, ganun eh. Ngayon kasi pabilisin na. Isipin nyo, less than 1 hour lang puno na itong power station na to. So parang pwede kang makicharge habang kumakain sa stopover, and then pagkatapos mo kumain, konting kwento-kwento lang, and then full charge na yung power station mo. Ganun kabilis. Okay, portable pot, titignan natin kung gaano kalaki o kalakas ang kinukonsumo niya ng kanyang output. Na naglalaro siya sa 1,500, sabihin na natin, i-carry over natin ng 1,500 yung output niya. Electric fan, pang indoor, pang loob ng bahay, titignan natin kung gaano kalakas siya kumonsumo. Mababa lang. Halos 40 watts lang ang konsumo niya. So imagine niyo kung 100% itong charge, di ba? Mas matagal. Overnight, kaya kang supplyan ng electric fan. Tingnan natin kung gaano nga ba siya kalakas kumonsumo. 331 watts. O subukan naman natin yung mga maliliit lang kumonsumo ng kuryente. Ito yung mga ilaw sa mga kwarto na ginagamit natin magdamag. Nasa 11 watts lang. So sa 15% natin na natitira dito na charge ng ating power station ay meron tayong 5.6 hours. So parang 6 na oras kang may ilaw na ganyan bago mo madrain ito. So yung kinukonsumo ng laptop charging is nasa 19 to 21 watts lang, gano'n lang. Napakaliit pa rin ang konsumo. One more thing mga first timers. Ang operation, hindi lang dito. Pwede nyo rin siyang i-monitor dito sa inyong mga cellphone and tablets. Okay, just open the EcoFlow app and then makikita nyo na automatic yung nade-detect kung ano yung EcoFlow power station na malapit sa'yo. So makikita natin habang charge natin yung laptop is kumakain siya ng 13 watts. Diba? And discharging yung power station natin at meron na tayong 15%. And then kapag tayo naman ay nagcha-charge, pupunta tayo sa input and then makikita natin kung ilan yung wattage na pumapasok o yung percentage ng charging. Kumbaga parang meron kang remote control na kung ano yung mga nangyayari doon at ginagawa sa iyong power station. Kunwari, nag-charge ka ng laptop sa kwarto and then sa baba ka, nanonood ka ng TV. Pwede mo siyang kontrolin dito, pwede mo siyang i-off. And then automatic, kahit na wala sa tabi mo yung EcoFlow Delta 3 mo, gamit mo lang yung EcoFlow app, ay pwede mo nang i-stop or i-hinto yung charging sa loob ng yung kwarto kahit na malayo sa yung power station mo. Ganun kalupit. May controls ka sa phone. Diba? 1,024 watt hours na pwedeng i-extend up to 5,000 kilowatt hours. Grabe ba? Siyempre, ang buhay natin ay hindi tayo into indoor activities, di ba? Lagi tayong nasa labas. So yung size ng EcoFlow Delta 3, kapag pinasok natin siya sa ating mini camper van, mas magiging spacious yung loob ng ating camper van. So maraming salamat sa EcoFlow na pinadalan tayo ng napakagandang power station na magagamit natin sa mga camping natin at mga outdoor activities natin. Lahat ng mga impormasyon tungkol dito sa EcoFlow Delta 3, kanilang mga websites at kung saan sila mabibili ay nakalagay dyan. At sa pagpapatuloy ng ating biyahe, kasama na natin ang ating bagong power station na Delta 3 kahit saan man tayo magpunta. Maraming salamat EcoFlow.